Magandang araw Sir Bob at sa mga gaya kong palaging nag-aabang ng mga bago niyong ibinabahaging kwentong nakakatakot. Ako nga pala si Ace. Naalala ko yung karanasan ko nung nasa 10 taong gulang pa lang. Nakatira kami noon sa Tayabas, Quezon dahil dun kami nakakita ng murang bahay. Pero ngayong may pamilya na ako, dito na kami ngayon sa Laguna nakatira. Bali yung ibabahagi kong kwento ay tungkol sa lalaking palagi kong nakikita noon sa tapat ng bintana ng aking silid. Nabili namin yung bahay na mura lang. Natatandaan ko pa dati na may kalumaan ang bahay at ang sabi ng nagbenta ay naipaayos lang daw yon ng madalian kaya hindi halatang bago. Nagtaka man sina mama at papa ay kinuha na rin. Malapit rin kasi sa pinapasukang eskwelahan at trabaho ni papa. Tagaluto nga pala siya sa isang kainan na pagmamay-ari ng kapatid niya. Si mama naman ay nasa bahay at paminsan-minsan ay gumagawa ng mga merienda. Nung unang gabi na nakalipat kami sa naturang bahay na yon, akala ko ay si papa lang ang nakita ko nun. Siguro ay bandang alas 10 na yon dahil bigla akong nakaramdam ng pag-ihi. Binuksan ko pa yung ilaw para lumiwanag. Pagbalik ko ng kwarto ko, dun ko yun nakita. Naangiti siya sa akin. Ako naman ay kinusot ko pa yung mga mata ko at baka muta lang. Ang sabi ko pa ay si papa lang pala. Sumumpa na ako sa kama at patagilid na humiga. Kinabukasan ay sinabi ko kay mama na bakit nasa labas si papa at nakasilip sa bintana ko. Alam ko talaga na siya yon kaya hindi naman ako natakot. Isa pa, may ilaw din sa labas kaya baka ako may hinahanap lang doon si papa. Pero tinanong ko na rin siya para maasigurado sa nakita. Tanong ko ay kung bakit siya nasa labas kagabi tapos sinilip pa ako sa bintana. Napatigil naman siya sa paghigop ng kape. Ang sabi naman ni mama ay hindi naman daw lumabas si papa dahil masakit ang ulo nito. Inalala ko pa nga yung itsura. Alam kong si papa yon dahil naangiti siya. Sumagot siya sa akin, Sir Bob. Hindi nga raw siya yung bumangon. Dagdag pa niya, bakit pa siya sisilip sa bintana ko kung pwede naman akong pumasok sa kwarto ko. Ako naman ay napaisip rin. Hindi ko na ulit binanggit yon. Baka nga kako nagkamali lang ako kaya pilit ko na lang kinalimutan. Pagbalik ko sa kwarto dahil Sabado noon, tumayo ako sa gilid ng aking kama. Tinanaw ang bintana kung saan ko nakita yung kahawig na mukha ni papa. Napakamot ulo na lang ako. Siguro ay anino lang ng liwanag ng buwan yon. Pero imposible dahil kitang-kita ko talaga. Sa mga nagdaan na gabi ay palaging ganun. Palagi kong nakikita yung lalaki sa bintana na nakasilip at nakatawa. Nang pagmasdan kong maigi, dun ko lang napagtanto na hindi nga pala si papa yon. Kaya sumigaw ako noon para umalis ito. Pero hindi siya umaalis sa pwesto. Naisip ko na baka akyat bahay. Pero bakit siya nagpapakita kung magnanakaw ito? Dahil sa lakas ng sigaw ko, narinig na pala ni na mama. Bumukas yung pinto ng kwarto ko kaya agad nila akong dinaluhan. Natakot akong tinuturo yung bintana. Tumingin pala dun si papa pero wala naman daw. Iginiit ko na merong lalaki doon na nakasilip sa akin. Malapad ang ngiti. Nakakatakot. Naglakad si papa sa labas at sumilip. Wala naman daw tao. Kahit sa kalsada ay wala rin daw. Tanda ko sa sobrang takot, mahigpit akong nakayakap sa bewang ni mama. Hindi ko maunawaan kung bakit ko ito nakikita at nakasilip pa sa akin. Sinamahan ako ni na papa doon. Tabi-tabi kaming natulog. Nakatulog naman ako ng maayos dahil hindi na ako nag-iisa sa kwarto. Nung mga sumunod na gabi, hindi na ako nagpapatay ng ilaw sa kwarto. Binago rin ni na papa ang ayos ng kama ko kaya hindi ko na laging natatanaw yung bintana. Isang hating gabi, nagising ako dahil sa marahang katok na nagmumula sa may bintana. Nanlaki ang mga mata ko dahil tiyak ko nun, siya ulit yun. Kahit na may ilaw pa ay naroon pa rin ito. Kaya ang ginawa ko, Sir Bob, ay nagtalokbong ng kumot at nagdasal. Hindi ako kumilos at natulog pa.
Baka kasi mamaya ay makapasok ito at tumabi na lang sa akin. Kahit na pawis dahil sa kapal ng kumot ko ay tiniis ko yon hanggang sa mag-umaga. Pero naatulugan ko rin yung takot ko. Nasa loob na pala si mama ng kwarto at tanong niya kung bakit nagtalokbong daw ako. Umaga na pala nun. Muli kong sinabi kay mama, hindi na ito nakatiis kaya pinuntahan namin yung nagbenta ng bahay. Nagulat kami sa sinabi nun at sa nalaman. Malamang daw ay si Ipe yun, yung dating nakatira sa bahay namin. Namatay daw kasi ito sa sunog doon rin mismo sa bahay. Baka akala niya ay anak niya ako dahil kaedad ko raw yung anak niya. Kaya siguro palaging naasilip sa bintana niya. Minaapagkwento na rin ng pagpaparamdam ni Ipe ayon sa ilang mga kapitbahay. Ang maaari daw naming gawin ay padasalan at insensohan ang buong bahay. Kaya pala murang naibenta dahil may dark history na. Umuwi kami ni mama at ginawa nga yung sinabi ni Aling Linda. Tapos nilagyan ni mama ng kurtina yung bintana ko kaya hindi ko na makikita kung may tao man o nakasilip sa labas, lalo na pagsapit ng gabi. Mula nang madasalan at mabendisyonan yung buong bahay ay hindi ko na nakikita yung lalaki sa bintana. Pulang kurtina rin ang kinabit ni mama sa bintana ko. Mas mainam daw ang pula lalo na sa mga ligaw na kaluluwa. Hindi raw batiin at lalo raw hindi ka malalapitan. Hindi ko alam kung totoo ba yung pamahiin na yon, pero naging effective naman. Hanggang dito na lang, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwentong kababalaghan ko. Palagi pa rin akong nag-aabang sa mga uploads nyo. Magandang araw, Sir Bob, pati na sa lahat. Nakinig ako isang beses sa channel nyo hanggang sa nakasanayan ko nang maghintay palagi ng mga uploads nyo. Naalala ko tuloy yung pangyayari sa amin ng mga barkada ko nung minsang yayain niya kami na sumama sa bahay nila sa probinsya. At dahil nga wala naman akong trabaho, kaya pinagbigyan na namin. Tawagin na lang akong Albert at Timo naman yung pangalan ng barkada kong niyaya kami sa lugar nila. 22 anyos ako noon at halos kaedaran ko rin yung mga barkada ko. Hindi kami nagkakalayo ng mga edad kaya nagkakasundo kaming 4. Taga Masbate ako at dito ko lang din nakilala si Timo sa Maynila. Hindi ko nasasabihin yung trabaho ko, Sir Bob. Baka kasi may makakilala sa akin. Bale taga Baler Aurora pala si Timo at sakto na malapit sila sa dagat kaya masayang mag-overnight nun. Pero nang maarating kami sa bahay nila, nagulat ako. Para kasing haunted yung bahay. 2 palapag yun na may kataasan. 2 araw kaming maglalagi doon. Nagpaalam naman ako sa nanay ko kaya alam nila kung nasaan ako. May kasama rin pala si Timo sa bahay nila kaya hindi naman gaanong nakakatakot. Isa pa ay maliwanag naman ang paligid kaya narelax na rin kami. Palagi kasing abala si Timo kaya kaming 3 ni na Ricky, Sunny at ako ang madalas na nagkukwentuhan. Isang gabing malamig ay nagkayayaang uminom sa sala nila. Hindi pa naman gabing-gabi nun, siguro mag-aalas 9 pa lang. Umiinom, lumalantak, nagkukwentuhan at nagtatawanan lang kami. Sa pakiwari ko, Sir Bob, may kasama kami sa lugar na yon. Hindi nyo na maitatanong pero malakas kasi yung pairamdam ko sa mga bagay-bagay. Habang nagtatawanan sina Timo at yung 2, napagawi ako sa kaliwa sa may bintana na may lamat na. Hindi pa naman ako lasing noon dahil nagsisimula pa lang kami. Pero parang may mukha ng babae akong naaninag. Unang kita ko ay kinabahan ako kasi imposibleng may mukha doon at may makasilip dahil mataas ang gawing parte ng bahay ni Timo. Bali ang ginawa ko, Sir Bob, tumayo ako at sinilip ko pa nga. Napansin ako ni Ricky at sumunod din siya sabay tapik sa balikat ko. Aaminin kong nagulat talaga ako pero hindi nagpahalata. Pagtatawanan lang kasi ako ng loko kapag ganon.
Pasimple akong humarap sa kanya at inalis yung kamay niya sa balikat ko. Binuksan ko rin ang tuluyan yon para walang tao, walang kahit ano. Ano ba sinisilip mo dyan, Albert? May nakita ka ba? Tanong pa niya. Ang sabi ko naman ay baka namamalikmata lang ako. Nakita namin ni Ricky na pababa ang kasama namin sa bahay, kaya niyaya ko na siyang bumalik sa harapan. Naupo na kami. Pero ako, palinga-linga sa may bintana at baka mamaya ay may nanunood na pala sa amin na hindi pa namin alam. Hanggang sa abutin na kami ng hating gabi sa pag-iinom. Nagtatawanan pa kami nung una. Pero nalasing na yung tatlo at ako naman hindi gaano. Halos doon na kami nakahiga sa sala dahil hindi na namin narating ang kwarto. Sa kalagitnaan ng gabi, sir, bigla-bigla na lang akong napadilat. Malabo yung unang tingin ko kaya kinusot ko pa yung mga mata ko. Nang mapadako yung mata ko sa bintana, naroon na naman muli yung muka ng isang babae. Biglang parang nawala yung lasing ko dahil sa takot na naramdaman ko. Kinalabit ko si Ricky na siyang katabi ko, kaso ay tulog mantika naman. Nilapitan ko si Sunny. May hiya na lang yung bingi dahil sa lakas ng hilik nito. Kaya pinagmasdan ko na lang yung imahe ng muka, tapos biglang nawala. Maya-maya ay naroon na naman siya, yung papalapit ng papalapit sa bintana na parang tatagos na nga. Alam niyo yung parang zino-zoom out nyo yung camera o yung picture. Parang ganun. Hindi ko alam kung paano ako magre-react nun kaya napasigaw na lang ako. Sabi ko pa nga ay tiyak magigising yung mga kasama ko. Nagising si Timo at patayong bumangon na akala mo ay susugod sa laban. Naalimpungatan kaya natatanong kung nasaan. Pinakalma ko muna siya tapos sinabi ko na may nakita akong muka na nakasilip sa bintana. Natawa lang at parang hindi sineryoso yung sinabi ko. Unang gabi pa lang namin sa bahay nila tapos minumulto na kami. Kinaumagahan, nabanggit ko ulit yung nakita ko sa bintana. Pero ang sabi ni Timo, baka daw dala lang ng kalasingan ko kaya kung ano-ano ang nakikita ko. Sinabi ko pa, Sir Bob, pangalawang beses kong nakita tapos lasing. Isa pa ay hindi naman ako nalasing tulad nila. Hindi ako pwedeng magkamali nun. Totoo na may nakita ako at hindi lang gawa-gawa. Dahil kung tao yon, hindi niya rin abot yung bintana dahil mataas ang kinaroroonan nun. Buong maghapon kong naiisip yung nakita ko nung gabi. Kahit nang dapit hapon na, hindi ako sumali sa pag-iinom ng tatlo. Naroon lang ako pero kape yung iniinom ko. Hanggang sa nagsimula ng malasing yung tatlong ugok. Samantalang ako ay inaantok na rin kahit nagkape. Hanggang sa makarinig ako na para bang may kumakatok sa bintana. Napalunok ako dahil baka mamaya may makita na naman ako sa gawing bintana. Nang lingunin ko ay tama nga yung pakiramdam ko. Naroon siya at nakatingin sa akin. Kinilabutan talaga ako, Sir Bob. Hindi ko alam kung bakit palagi siyang nakikita at hindi naniniwala si Timo. Bahay nga niya yon. Naisip ko na baka alam naman niya kaso ay tinatanggi lang. Pero yung kasama niya sa bahay, hindi ko pa nababanggit dito. Pinagmasdan kong maigi yung mukha na nakasilip. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw kaya mas lalo akong natakot. Baka kasi pagbukas ay nasa loob na siya. Nakatayo lang ako basta at hindi kumikilos sa kinatatayuan. Ewan ko ba, pero may naramdaman ako na may humawak sa batok ko. Naramdaman ko na malamig yung paghipo niya kaya napalunok ako sa kaba. Nang muling bumalik ang ilaw, doon agad ako sa bintana napatingin. Naroon pa rin yung muka. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa akin siya nagpapakita. Napasigaw tuloy ako nang hawakan ni Ricky yung kamay ko. Nakapikit pa nga siya habang nakatingala sa akin kaya muntikan pa akong maihi dahil sa gulat. Ituturo ko sana yung muka sa salamin ng bintana kaso ay wala na at nagising na rin si Timo nun. Sinabi ko ulit yung nakita ko. Hindi na nagsalita ang mga ito, siguro ay dahil lasing pa. Si Timo naman ay sinabi na niya sa kasama niya yung tungkol sa kinuwento ko. Nang banggitin ko na ilang beses ko nang nakikita yon
ay nagulat pa ito. Marahil ay yun daw yung dalaga niyang anak na namatay dahil sa hika. Nagpapakita pa rin daw pala. Maging si Timo nga ay hindi alam yun. Sabi pa ng kasambahay ay baka matakot lang daw si Timo kaya hindi niya sinasabi. Gaya nga ng nangyari sa amin. Nagpakita ito sa akin at naikwento ko. Hindi na kami nakatulog ng mga oras na yon. Naghintay na lang kami na magliwanag. Humupa naman yung alak sa katawan ng mga kasama ko. Hindi ko talaga alam kung bakit sa akin siya nagpakita nung oras na yon. Pero aaminin ko na natakot talaga ako. Kinabukasan, araw ng pagbalik namin sa Maynila. Sabi ni Timo, alayan na lang daw namin ng bulaklak yung tabi ng bintana. Baka akala daw noon ay kinalimutan na siya kaya nagpapakita pa rin hanggang ngayon. Lalo na sa mga bagong muka na kanyang nakikita sa loob ng bahay nila. Ito lang Sir Bob ang kwentong karanasan sa bahay ng barkada ko. Maraming salamat kung inyong mabasa at sana ay mapainggan ko rin ito sa inyong channel. God bless and more power pa. Maulang gabi sa inyo, Sir Bob. Nais ko sanang magbahagi ng kwentong naranasan ko sa isang apartment dito sa Maynila. Ako nga pala si Janice. Nagtatrabaho sa isang karinderya. Sa pakikinig ko ng mga nakakakilabot yung kwento ay napagpasyahan kong isulat at ipadala yung naging karanasan ko ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Bali yung karinderya namin ay bukas mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pahinga kami sa gabi kaya maaga rin kaming nakakatulog. Kaso isang gabi noon habang nagsusuklay dahil pinapatuyo ko yung basa kong buhok, may sumitsit sa akin kaya hinanap ko kung saan nanggagaling yon. Napatigil ako sa pagsusuklay dahil mula sa bintana ko ay may nakita akong babae na nakasilip. Hindi lang siya basta babae kundi isang matanda. Nagtaka pa ako dahil nasa ikalawang palapag ako. Bakit siya naroon at nakasilip pa? Nung una, ayoko pang lapitan. Pero baka makabitaw siya kaya nakaramdam ako ng takot para sa kanya. Lola, baka po mahulog kayo dyan. Natakot ko pang saad sa kanya dahil may posibilidad siyang mahulog doon at kapag minalas mamatay pa. Ibinaba ko muna yung suklay ko at sinuot ang tsinelas. Pero nang lapitan ko ang bintana ay wala na doon yung matandang babae. Binuksan ko pa nga yung bintana pero nagulat ako dahil wala naman pwedeng tapakan doon. Papaanong napunta doon yung matanda? Yun ang tanong ko sa sarili. Isinarado ko muna yon at muling bumalik sa kama. Ang sabi ko pa nga ay bukas ko itatanong sa landlady namin kung kilala niya yung matandang babae. Pagkagising ko ng umaga, agad akong bumaba para sana tanungin yung nakita ko kagabi. Ang kaso lang ay nakaalis na raw ito. Bumalik ako sa kwarto para magbihis na. Laman yun ang isipan ko habang naglalakad papunta sa karinderya. Hindi ko na nga halos naririnig yung mga hinihingi ng mga nagkakainan doon. Napagalitan pa ako ng may-ari. Kung sasabihin ko naman sa mga kasama ko baka pagtawanan lang nila ako at sabihin gumagawa ng kwento. Kaya sinubukan kong ialis sa isipan yon at baka mamaya matanggal pa ako sa trabaho ni Ate Daisy. Lalo at munti ko pang mabasag yung mga plato at baso. Pag-uwi ko ay hinanap ko agad yung landlady namin. Ang sabi ay nagkasalisin na raw kami. Kaya dumiretso na lang ako ng kwarto. Habang inaayos ko yung mga gamit sa bag, bigla kong naalala yung nakita ko. Hindi naman pwedeng na malikmata lang ako kasi kitang-kita kong naangisi at sumisitsit pa siya. Ang pinagtataka ko, bakit hinayaan ng mga kasama nito na umakyat siya doon at kung wala bang nakakita sa kanya na mga nasa labas nung mga oras na yon? Lumabas tuloy ako at nagtanong kung may matandang babae bang umuupa sa baba. Sabi ng mga napagtanungan ko, nung isang araw daw, kaalis lang ng isa dahil sinundo ng mga kamag-anak nito.
Bumalik na ako sa kwarto ko para kumuha ng mga gamit bago maligo. Naisip ko na hindi ko naman na dapat pinapalaki ang nakita ko. Baka nga isa lang sa mga borders yon at nag-uulyanin na. Habang naliligo pa nga, kumakanta-kanta pa ako. Hilig ko kasi yon, Sir Bob. Kumbaga, natatagong talento. Matapos ay inayos ko na yung hinihigaan ko at kumain. Mula kasi nung maulila ako ay puro trabaho na ang nasa isip ko. May mga kamag-anak nga ako pero masasama naman ang ugali, kaya nagsisikap ako para buhayin yung sarili ko. Pasensya na sir sa mga kadrabahan ko sa buhay. Inayos ko na yung unan ko para makatulog na. Paghiga ko mabilis naman akong nakatulog. Tanda ko na naginip ako nun, dun din sa may bintana. Muli, yung matandang babae na nakita ko noong unang beses. Kulot ang buhok niya. Tapos dun ko napagmasdan na parang madilim yung buong pagkatao nito. Yung tipong galit. Nakasilip lang siya doon at sinabihan kong umalis siya. Baka kung anong mangyari sa kanya. Lumipat siya sa may bandang kaliwa. Mas lalo pa nga yatang nagalit. Nanlisik ang mga mata niya. Hindi ko maunawaan kung bakit. Bigla niyang kinalabog ang bintana. At yun ang dahilan sir kaya ako nagising. Pawis na pawis ako nun. Kahit na malamig naman yung panahon at nakabukas ang ventilador. Napasulyap ako sa bintana kung saan naroon yung matanda. Nanliit ang mga mata ko para aninagin ng mabuti. May bakas kasi ng kamay na para bang idinikit doon. Bumaba ako ng higaan para lapitan ang salamin ng bintana. Bakas nga ang kamay. Bakit napanaginipan ko yung matanda at anong kailangan niya? Bumalik na ako sa kama at nanalungko muna. Lumipas ang ilang minuto, nahiga ulit ako dahil antok pa nga. Siguro mga 3:00 na yon ng madaling araw. Bigla para akong maiihi kaya bumangon muna ako. Hindi ako lumingon kahit saan habang patungo ang banyo. Nagpunta na ako ng kwarto matapos yon. Yung pakiramdam na parang may humihila ng ulo ko para tingnan yung bintana. Paglingon ko naman wala namang kakaiba. Napailing na lang ako dahil kung ano-ano na yung naiisip at nakikita ko. Mabuti at nakatulog pa ako ng 1 oras. Tinaon ko talaga na gumising ng maaga para tingnan yung kinaroroonan ng kwarto ko. Paglabas ko sa apartment at nasa gate na ay saglit ko pang pinagmasdan yung bintana sa kwarto ko. Nakatitig ako doon mula sa kinatatayuan. Pero parang may tao yata sa loob. Napahawak ako sa dibdib dahil ang bilis ng kabog nun. Nilalak ko kasi yung kwarto ko bago ako umalis. Nininervyos na ako nun. Isang residente nun yung lumapit sa akin at nagtanong kung anong tinitingnan ko. Napatanong ako sa kanya. Total, mukhang matagal na siya naninirahan doon malapit sa apartment. Bago-bago pa kasi ako doon sa lugar, sir. Ate, may matandang babae kasi akong nakikita doon kada gabi. Nasa 2nd floor pala ako. Nagtataka lang ako kung paano siyang nakaakyat doon, gayong matanda na siya. Sabi ko sa ale. Napatingin din siya sa tinitingnan ko. Tapos sumagot ito. Napatingin na lang ako bigla sa kanya. Baka si Lola Feli yun. Matagal nang nangyari yung aksidente. 2nd floor baka mo. Baka doon ka pa nakatuloy sa dati niyang kwarto. Sira kasi yung dating bintana niyan. Pinagawa lang nang nahulog yung matanda. Paliwanag ng ale. Kaya kinilabutan talaga ako sa nalaman. Kung ganun ay kwarto niya ang tinutuluyan ko at kaya siya palaging nasa bintana ay doon siya nahulog at namatay. Nagpaparamdam pa rin. Umalis na ang ale at binalik ko ang paningin sa bintana. Baka iniisip ng matanda na buhay pa siya kaya parati itong nakasilip at siguro kaya din masama ang tingin niya sa akin. Iniisip nito na pumapasok ako sa kwarto niya. Kung nagkataon at tuloy-tuloy ang panggagambala, ang sabi ko ay maghahanap na lang ako ng bagong matitirahan. Ayoko din naman kasi na habang natutulog ay may nakasilip sa akin o nanonood. Tapos multo pa. At dahil may advance akong 1 buwan nagtiis muna ako. Mahirap din kasing maghanap ng malilipatan.
Ang iniisip ko na lang noon, basta hindi niya ako ginagambala. Mula nang malaman ko yung kwento ng matanda, ay hindi na ako nagpapatay ng ilaw sa kwarto kada gabi. Kahit na matutulog na ako. Nakasindi lang siya. Mas nakakatakot kasi kapag sobrang dilim, tapos alam mong may multo lang sa paligid at minsan nakasilip sa'yo mula sa bintana. Ang kaso, nagkaroon ng pansamantalang brownout kaya bigla akong kinabahan. Wala akong choice, kailangan kong magkandila nun. Hindi sasapat yung flashlight ng cellphone ko at lalong wala naman akong flashlight o yung rechargeable na lamp. Buti ay nakahingi ako ng kandila sa mga kasama ko sa apartment. Nagsindi ako sa kwarto ko at nilagay ko sa may lamesa. Lampas 7:00 na yon at wala pa ring ilaw. Naghanda na lang ako sa pagtulog para mas mahaba-haba ang pahinga para sa trabaho kinabukasan. Nagdasal ako bago matulog. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi, madilim pa rin at wala pang ilaw. Paubos na yung kandila. Nalobat pa nga yung cellphone ko dahil hindi ko na i-charge bago mawala ng kuryente. Kinapa ko yung lamesa para makuha yung posporo at yung isa pang kandila para masindihan. Nauntog pa nga yung tuhod ko at napaingit sa sakit. Nang makapa ko lahat ay agad ko sinindihan yung kandila. Itinapat ko sa orasan. 12:00 na pala nun. Pag-ikot ko sa kabilang bahagi ng kama, aksidenteng natanglawan ko yung bintana. Para akong natulos sa kinatatayuan ko dahil nakita ko ulit yung matandang babae na Aling Feli raw ang pangalan. Nakasuot ng itim na bestida, nakasilip mula sa bintana at malapad ang nakakatakot itong ngiti. Hindi ko alam pero hindi ko maihakbang yung mga paa ko para lumabas ng kwarto. Nanlilisik ang mga mata niya. Kinalabog pa ng matanda yung salamin ng bintana at lumabas ang mga ngipin nitong nangingitim na. Mas lalo akong natakot sa itsura niya. Yung para bang gusto niyang pumasok pero hindi niya magawa. Galit na galit yung itsura ng matanda, Sir Bob. Makalipas ng ilang segundo, nang nagawa ko ng maihakbang yung mga paa ko, doon agad ako pumunta sa may pinto para lumabas. Buti at may naririnig pa rin akong parang mga nag-uusap. Siguro ay hindi rin sila makatulog dahil sa dami ng lamok at mainit sa pakiramdam. Huling sulyap ko sa matandang babae na nasa bintana, naroon pa rin. Hindi ko nagawang sumigaw dahil parang napaos yung lalamunan ko. Pagbukas ko naman ng pinto ng kwarto, umilaw na yung buong paligid. Sa wakas at bumalik na yung kuryente. Yung matandang babae naman sa bintana, biglang naglaho. Hindi na ako lumabas pa ng kwarto. Siguro ay hindi pa rin talaga matahimik yung matandang babae. Ang ginawa ko, nilagay ko malapit sa bintana yung kandila at ipinag-alay siya ng dasal. Akala niya siguro ay buhay pa siya. Naisip kong ang pagdarasal para sa kanya ang may itutulong ko. Ilang araw pa ang nagdaan, parang hindi ko na siya nakita sa may bintana na nakasilip ulit. Siguro ay nakatulong nga yung pagdarasal ko. Hindi na rin ako naghanap noon ng bagong apartment na matitirahan at habang sinusulat ko tong kwento ay narito pa rin ako sa kwarto ko sa apartment. Parang may mas natutunan pa ako dahil sa karanasan kong yon, Sir Bob, na hindi lahat ay dapat katakutan. Yung iba ay siguro humihingi lang ng dasal para tuluyan na rin silang matahimik at sumama na sa liwanag na matagal nang nakaabang sa kanila. Ito lang, Sir Bob, ang kwentong katatakutan ko. Pasensya na kung napahaba at medyo magulo ang pagkukwento. Kayo na po ang bahalang mag-edit. Sana ay manarate nyo ito para sa susunod ay istorya ko naman ang mapainggan ko sa channel. Thank you in advance.